matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Magandang umaga Pilipinas. Ngayong araw ng Sabado, ika-13 ng Pebrero, muli natin pag-uusapan ang pinakahuling update kaugnay sa mga hakbangin ng pamahalaan upang mapagtagumpayan ang ating laban sa COVID-19 pandemic. Hindi rin natin palalagpasin po yung maiinit na issue na may direktang epekto sa mga mamamayan. At sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar mula sa PCOO, ako po ang inyong lingkod Yusek Rocky Ignacio at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Maya-maya lamang po makakasama natin sa programa sina Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, Dr. Butch Ong ng Octa Research Team, at Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala kung mayroon po kayong katanungan, mag-comment lamang sa live streaming na ating programa sa PTV Facebook at YouTube account. Para sa ating unang balita, Pangulong Rodrigo Duterte, hinihintay na lang po ang payo ng kanyang mga doktor kaugnay sa posibleng pagbabakuna sa harap ng publiko. Senator Bongo bukas din sa kaparehong idea upang maitaas ang kumpiyansa ng taong bayan sa COVID-19 vaccines. Narito ang detalye. Kung si Nanay Judy Calicdan ng Tambo Paranaque ang tatanungin, ayaw niyang magpabakuna kontra COVID-19. Hindi na po siguro ako magpapabakuna kasi malakas naman po ang katawan ko. Wala akong sakit sa puso, wala akong high blood, wala akong diabetes. Marami ang tulad ni Aling Jody. Ang iba ay may ibang dahilan din kung bakit ayaw magpabakuna. Pero ang target ng pamahalaan, 70% ng populasyon na mabakunahan para makalikha ng herd immunity upang maiwasan na ang hawahan ng SARS-CoV-2, ang virus na dahilan kaya nagkakasakit ng COVID-19. Kaya naman si Pangulong Duterte naghayag na handa siyang maisapubliko ang pagpapabakuna niya kontra COVID-19 para mahikayat ang mga kapwa Pilipino. Sinabi ni Senador Christopher Bongo, ang pagpayag na lang ng kanyang doktor ang kulang. Nagkausap rin po kami ni Pangulong Duterte pag nagbigay na po ng clearance ang kanyang mga doktor ay willing po kami magpabakuna po sa publiko. Nilinaw ni Go ang kahandaan nila ni Pangulong Duterte na unang mabakunahan ay hindi para iprioridad sa pila. Ito ay para ipakita ang tiwala nila sa bakuna kontra COVID-19. Hindi naman po ibig sabihin kami po ay prioridad. Mas gusto po naming maunang mabakunahan ang mga mahirap. Ngunit kailangan nating makuha po ang kumpiyansa ng bawat Pilipino para pumayag rin po silang magpabakuna. Ayon pa kay Go, dapat walang mapag-iwanan sa pagbabakuna. Matapos sa mga frontliners, libre din itong ibigay sa mga mahihirap. Sa February 23, inaasahang darating sa bansa ang Sinovac mula China na unang nangakong magbibigay ng 600,000 doses habang bibili pa ang Pilipinas ng 50 million pang doses ng Sinovac. Sa Abril naman magsisimulang darating sa bansa hanggang sa Disyembre ang 30 million Novavax mula India. Habang sa mga susunod na linggo, inaasahan na ang bakuna ng Pfizer. Ang bakuna po, ang susi po para unti-unting makabalik na tayo sa ating normal na pamumuhay.
Matapos na pansamantala munang suspindihin ang panguhuli sa mga lalabag sa child car seat law, ngayon naman po ay hindi na mandatory ang inspeksyon ng mga sasakyan sa PMVIC. At para linawin niya, nagbabalik po sa ating programa si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Ed Galvante. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa inyong taga-subaybay. Sir, klaruhin lang po muna natin ito. Ano po, hindi na nga po mandatory yung pagsalang sa Private Motor Vehicle Inspection System. So wala na ho bang gagawing inspection ng LTO sa lagay ng mga sasakyang nagpaparehistro bukod po dun sa smoke emission testing? Linawin ko lang po, ang hindi na mandatory po ay yung pagdadaan sa Private Motor Vehicle Inspection System. Pero yung Motor Vehicle Inspection, isasagawa pa po yan at ipagpapatuloy na isagawa. Yan po kasi ang daan para matignan natin kung ang sasakyan roadworthy. Again, i-emphasize lang po, ang hindi po mandatory, yung dadaan sila doon sa Private Motor Vehicle Inspection System. Pero yung pag-inspect ng sasakyan nila para makita kung roadworthy ito at dapat renew ang registration, ipagpapatuloy po isagawa ito. Opo, di po ba bago pa nagsulputan itong mga PMVIC ay meron ng sarili mga motor vehicle inspection centers po ang LTO? No, tama po ba yun? At wala na po ba yun? Hindi na po ba obligadong dumaan ang mga magpaparehistro doon, ASEC? Again, emphasize ko lang po, yung sinasabi na yung Private Motor Vehicle Inspection Centers. Ang sinasabing hindi mandatory ang pagdadaan doon. Pero yung sa inspection po sa LTO, para mapag-alaman kung roadworthy yung sakyan, patuloy po itong isasagawa o sinasagawa. Opo. Dati-dati po, meron ng LTO niyan. Kaya lang sa pagdaan ng panahon, matagal na pong naitayo yan. Kulang siguro dahil sa kakulangan ng pondo, hindi na-rehabilitate. Kaya po, sa ngayon, actually, buong Pilipinas, dalawang installation po ang meron ng LTO niyan. Itong nasa East Avenue at isang nasa Pasay, bandang Pasay City. Opo, ASEC, hanggang kailan naman po daw tatagal itong tinatawag nating pandemic rates at hindi paniningil ng re-inspection fees ng mga PMVIC? Sa pagkakaalam ko, in-offer yan ng mga may-ari ng private MVICs na hanggat nandito ang pandemic, ganun po ang kalang magiging rate. Pero ASEC, hindi naman po ba malulugi ang PMVIC CS dito dahil dyan? At ano po ang reaksyon nila dito, ASEC? Nagpahayag din sila ng kanilang, yung kanilang mga concerns tungkol dyan. Sabi nila, talagang malulugi sila. Pero bilang pagtupad sa kautusan ng Pangulo at gusto nilang makatulong, kahit na po makakarana sila ng pagkalugi, nakikikooperate sila at eventually gusto nilang pahayag din na again, they're in full support para matiyak po na yung purpose ng pagkakaroon ng motor vehicle inspection ma-attain po natin. Opo, pero ASEC, naglunsad din po ba kayo ng investigasyon doon po sa mga inirereklamong PMVIC tungkol sa umano'y anomalyang isinusumbong ng mga motorista at kung may investigasyon, may initial result na po ba ito, ASEC? Ang nakarating sa amin, yun lang dalawang nangyari, isa sa Cabanatuan, yung MVIC doon, at saka isa dyan sa may Pampanga. At nagpahayag naman ng explanasyon yung nagmamayari, yung management ng dalawang establishmentong yon. At sa kanilang pahayag, yung halimbawa, yung sa Cabanatuan, nagkamali po yung reading, kaya kinorek nila ito, at pasado naman yung sasakyang in-evaluate o tinest. At sa pagkakaalam ko po, hindi naman sila naningil ng kaukulang bayad, nga. At sa pagkakaalam ko rin, kahit na yung may-ari ng sasakyan, naintindihan yung pagkakamali at kinorek naman at wala namang, wala namang unresolved issue tungkol doon. Ngayon, doon po naman sa Pampanga, again, sa pagkakaalam ko, in-explain naman ng management ng
MBAC na mayroon sa reading nila na konting diferensya yung preno, kaya in-advise nila yung may-ari na pakumpuni ito. At nung ibalik ito at reneed uli, nakitang tama na. Kaya in-issue po nila ng kumbaga pasadong rate, pasadong grado sa kanilang inspeksyon. Opo, Ase, kayo po sa DOTR, particular po sa LTO, no po ang nagbukas ng oportunidad para makapagnegosyo sila sa sektor na ito. Kung hindi nyo naman po binuksan ang idea ng PMVIC, hindi naman po sana sila mag-i-invest sa mga pasilidad. Wala po bang binigay na assurance ang pamahalaan sa kanila para naman po mabawi man lang nila yung kanilang puhunan? Actually, hindi LTO ang nagganon yan, nagsagwa, kundi dahil sa pag-uusap, if I remember right, nung bago pa lang nanunungkulan ng administrasyon, isa ito sa na talakay, no? Kung saan, dahil sa kakulangan ng pondo, hindi makapagtayo ang gobyerno, particularly LTO, isang nabanggit ito during the presentation ng private-public partnership na maaring maitayo ito sa tulong ng mga private entities at mababawi din lang within 2.5 or 3 years yung kalang investment dito. At dahil doon, in-offer ito ng DOTR para yung mga interesado maghayag ng kalang proposal. At nag-create ang DOTR ng acceptance committee para evaluatin based on the guidelines issued at kung sinong qualified, binibigyan ng authority na magtayo at pag naitayo na, inspection at kung pasado, bigyan ng authority na mag-operate. Opo, Asek, hindi raw po ba kaya ng gobyerno na lang po yung magtayo ng ganitong uri ng pasilidad para daw po kontrolado yung presyuhan at wala raw po bang mandato sa ang LTO para dito? Again, linawin ko rin, sabi ko nga, nung unang mag-assume mga administrasyon, isa yan sa tinignan namin. Kaya lang, dahil nga sa kapalangan ng pondo at probably mas may prioridad ng mga proyekto, hindi kami nabigyan ng pondo para i-rehabilitate yung dati-dati na MBIC na ino-operate ng LTO. Kahit na hanggang ngayon, nagpapatuloy kaming manghingi just in case na magkaroon na ng pondong available, gusto namin pursuhin yung pagre-rehabilitate ng dating LTO MBICs. Okay po. Pero sa tingin nyo, Asek, may mahihikayat pa ang pamumuhunan dito in the future, lalo sa pagkatapos po ng pandemya, lalo na sa mga nangyayari ngayon, paano nyo po isusulong yung mas malawak na pagpapatayo po ng ganitong pasilidad? Actually, siguro maintindihan ng mga nag-express ng interest. Actually, ang initial na dinetermine na mailalagay na MBIC sa 139 o 138 na lugar kung saan magpapatayo. Bagamat sa ngayon, dahil din siguro sa pandemya, hindi ganun kabilis na makumpleto yung pagpapatayo. Sa ngayon, 23 out of the initially 138 na inallocate ang naipapatayo pa lang at napayagang mag-operate. Opo. Asek, sa ibang usapin naman po, sa ilalim po ng bill na inihain po ni Congressman Olivares, nire-require po mga motorista na i-register yung kanila pong helmet para po makakuha ng lisensya. Posible po ba ito, Asek? Sa ngayon, dinidiscuss pa yun, yung pros and cons niyan, kung anong maitutulong nito para matiyak natin na maobliga yung mga sumasakay sa motorsiklo. Sana naman isipin ng taong apektado nito na ito ay para sa kanilang kapakanan. Hindi ito para sa dagdag lang na gastusin, but rather nakikita naman natin na maraming insidente kung saan involved ang motorsiklo at very vulnerable kasi mga sakay niyan. Kaya siguro isang, kumbaga, sabihin ko na, mapuwersa ang taong sumasakay sa motorsiklo na tumalima dyan para mabawas-bawasan ang mga insidente kung saan sila nagsasuffer ng very serious injury kung ma-involve man sa sakuna ang motorsiklo. Opo, Asek, nagbukas na rin ng online complaint desk ang Senado po para sa mga pang-aabuso umano na ginagawa daw po ng LTO. At hinihiling din po ni Senator Richard Gordon yung pagbibitiw nyo sa pwesto. Ano po ang masasabi nyo dito, Asek? Ako'y hindi naman ako
kapit ko po sa aking pwesto, no? Susundin ko kung anong utos ng nakatataas sa akin. Kung yan ang kautosan ng nakatataas sa akin, walang hesitation na ako'y magbibitiw. Opo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa aming programa. LTO Chief Assistant Secretary Ed Galvante, mabuhay po kayo. Stay safe po, Sec. Maraming salamat sa inyo rin. Samantala, mga biktima ng sunog sa barangay Bulacau, Cebu City at sa barangay Buhangin sa Davao City, hinatiran po ng tulong ng tanggapan ni Senator Go. Naroon din po ang iba pang ahensya gaya ng DSWD, DTI at TESDA na namahagi ng dagdag na ayuda para sa ating mga kababayan. Narito po ang report. Maluoy mo na mo daghan kami nangawasa mo. Taog-daog yun, huwag kami nahimo. Maluoy mo na po, maluoy mo na. Naiyak na lang si Aling Susan. Wala na kasi ang kanyang bahay at ang kinabubuhay. Kasamang naabo sa higit 100 kabahayan sa barangay Bulacau, Cebu City noong Pebrero 4. Kung mga tanan gamit, tanan. Ang kumigosyo sa restaurant hurot. Naglibo pa hantod karon na stress ako. Kaya naman ang Committee on Health Chairman na si Senator Christopher Bongo agad nagpadala ng tulong sa mga nasunugan na pansamantalang nasa evacuation ng Bulacau Community School. Namigay si Go ng mga cash assistance, pagkain, grocery pack, vitamins, mga mask at face shield. Nagduang-duang kamay ang bubuhan nga na itabang niabot. Gikan ninyo. Salamat. Ayo. May mga sapatos, tablet at bike ding pinamigay at isang anak ni Ariel Saldivas sa mga nakatanggap ng bike. Ako na po kayo pagkalamat na nga. Nakita ko yung anak niya. Sa trauma nga, naigabi ko nga magturog siya sa kahadlo. Ikatawan, magkita na ko yung kalipay. Hindi ka gaan sa kita. Salamat kayo, Senator Bongo. Abot sa 224 na pamilya o halos 1,000 individual ang nabiyayaan ng ayuda mula sa senador. Ang DSWD ay may hiwalay ding pinansyal na tulong sa mga nasunugan. May mga ayuda rin ng DTI, National Housing Authority at TESDA sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa Davao City, nasa 26 na pamilya na nawalan ng bahay dahil sa sunog sa barangay Buhangin noong 4 ng Pebrero ang tinulungan din ni Senador Go at binigyan ng mga ayuda. Bukod dito ay may hiwalay ding assistance sa mga national agencies ng gobyerno. Sira-gira na emosyon lang ko. Nagpasalamat jud ako kay kini mo ni makabangon ni dalik sa among mga hinapunta nga magabalik ni og tukod sa among balay. Mga Bisaya, timan-an nato kausara ta moagi aning kalibutana kung unsay kaayuhan o tabang na pwede nato buhaton sa atong isig katao ato nang buhaton karon kay dili na ta mobalik aning kalibutana. Kami ni Presidente Duterte padayon mi magserbisyo sa inyo kay para sa amo ang serbisyo sa tao. Serbisyo na sa Ginoo. Samantala, mag-ingat po sa mga di umano'y bentahan ng mga pekeng COVID-19 vaccines. Alamin ng ang totoo at tamang impormasyon kaugnay sa vaccine rollout sa bansa. Narito po, panoorin natin. Huwag padala sa maling impormasyon. Magtanong. And let's be one healthy vaccination. Effective ba ang bakuna sa sakit gaya ng COVID-19? Ang bakuna ay mabisang panlaban sa sakit dahil tinitrigger nito ang katawan na gumawa ng antibodies para tayo ay maproteksyonan. Ang mga COVID-19 vaccine na may emergency use authorization o full approval ng Philippine Food and Drug Administration ay itinuturing na safe at effective laban sa sakit. Kailan ba dadating ang COVID-19 vaccine sa Pilipinas? Inaasahang darating ang unang batch ng COVID-19 vaccine sa bansa ngayong first quarter ng taong kasalukuyan. Sino-sino naman ang mga unang babakunahan kontra COVID-19? Kasama sa vaccine priority groups ang mga high-risk at vulnerable individual gaya ng mga frontline health worker, mga senior citizens, mga mahihirap na Pilipino, at mga unipermadong hanay na nangangalaga sa ating kaligtasan at Ang Pilipino ay kasama sa vaccine program ng gobyerno? Sa ilalim ng Philippine National Vaccine Roadmap, target mabakunahan ang may 50 milyon hanggang 70 milyong Pilipino sa loob ng taong ito. Isang mahalagang paalala ukol sa COVID-19 bakuna.
Narito naman po ang pinakahuling tala ng COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa report ng Department of Health kahapon, February 12, 2021, umabot na sa 545,300 ang total number of confirmed cases matapos makapagtala ng 2,022 new COVID-19 cases kahapon. 26 na katao naman po ang bagong mga nasawi kaya umabot na sa 11,495 cases ang kabuang bilang ng COVID-19 deaths sa ating bansa. Dumarami pa rin po naman ang nakaka-recover na nasa 500,654 ang kabuang bilang matapos pong makapagtala kahapon ng 333 new recoveries. Ang total active cases naman ngayon ay nasa 33,151. Kahapon po inanunsyo ng IATF yung pag-relax po ng ilang protocols na umiiral sa GCQ areas. May epekto kaya ito sa isinasagawang pananaliksik na Okta Research Group patungkol po sa ating laban sa COVID-19. Ngayong umaga makakausap po natin si Dr. Butch Ong, kinatawan mula sa Okta Research Team. Good morning po, Doc. Good morning at good morning sa ating mga tagapanood at nanonood at nakikinig sa programa. Opo, Doc, bigyan daan ko po yung pinadalang tanong ng ating mga kasamahan sa media. Unahin ko na po ito. Ano po? Mula kay Red Mendoza ng Manila Times, sa tingin niyo po ba okay lang ba sa gobyerno na mas lalong luwagan ang mga restrictions sa bansa tulad po ng sine, museo, arcade at iba pang mga pasyalan? Yung mga restrictions na binibigay natin or yung mga preventive measures pala na binibigay natin sa mga venues, sa mga facilities ay nandiyan naman, alam naman natin kung ano yung dapat gawin, yung ventilation dapat open, nagsusuot ng mask at face shield yung mga tao at may proper distancing. Mas lalo na kapag maliit o kaya confined ang isang venue, kailangan na 50% or less lang ang occupants ng venue na yon. Kung magagawa naman natin lahat ito, posible naman talaga na mag-open talaga yung mga facilities and to make the wheels of commerce moving. Naintindihan naman natin na kailangan naman talaga ma-stimulate yung economy natin at this point in time. Ang kailangan lang, sumunod lang tayo sa ating mga minimum health standards. Opo, mula pa rin po kay Red Mendoza, while our numbers daw po are getting steady, do you think this lifting of other restrictions is appropriate? Sa NCR at sa Pilipinas ay nakikita natin yung trend ng reproduction number o yung R value natin. Talagang steady lang siya. Since the start of January, ang reproduction number ay it's hovering around 1.0. It means na yung number of people being infected outside is just 1:1. Kumbaga, if one person is infected, he can only infect one more other person. Ngayon, we are in a precarious balance ngayon. So, maaaring umusbong pataas yung number of cases or maaaring bumaba naman. Depending on how we perform or how we implement the minimum health standards. Kailangan lang talaga natin, especially the venue or facility managers, the companies, kailangan mas stricto talaga sila sa pag-promote at pag-implement ng minimum health standards. Again, right now sa Philippines, ang reproduction number is at around 1.0 to 1.01, 1.02. Medyo steady tayo since the start of January. And to decide now to open commerce and industry, we must be more vigilant ngayon. Siguro, ma-implement natin na stricter yung standards na sinet ng IATF. Opo, may tanong po si Rida Reyes ng GMA7. Yung iba po ay nabanggit nyo na, pero ang follow-up po niya, do we see a possible shift to MGCQ starting February 16 following an easing in restrictions? Right now sa Okta Research Team, pinag-aaralan din namin yung effect ng mga bagong variants. Dati, last year, nagkaroon tayo ng bagong variant, yung tinatawag natin na D614 variant na humingi ng 2-week timeout yung mga healthcare workers. Kung naalala nyo, at that time, bumalik tayo sa MECQ ng 2 linggo. At that time, yung bagong variant was known to be more transmissible. Ngayon, we have a new variant who came in, the UK B117 variant, which is also more transmissible like last year. So, maaari talaga tayo mag-open ng
ng industries, but very, very carefully and very, very cautiously. Unlike last year, mas maganda ang ating hospital capacity. The government has improved the number of COVID wards, the number of doctors, the number of healthcare workers working against COVID-19. Last year, hindi masyado ganun kataas. So, with a balance of more healthcare workers and the entry of new variants which are more transmissible, no, kailangan natin mas maging vigilant. Maaari natin i-monitor every so often yung trends ng iba't ibang LGUs, lalo na ang Metro Manila. We still consider NCR as the epicenter of the pandemic here in the country. So, kailangan natin when we make policies, no, ang aming bongkahe ay when we make policies, we must base it on data, we must base it on evidence, and from our previous experience with COVID last year. So maaari naman, kailangan lang talaga natin paigtingin talaga ang minimum health standards, no? At i-improve pa natin ang testing capacity at i-improve pa natin pa ang hospital capacity sa Pilipinas. Opo, tanong pa rin po ni Rida Reyes ng GMA News, DOH has detected po 19 additional B117 variant or UK variant cases. More than 2,000 din po yung naitalang COVID cases kahapon. Bukod dun sa UK variant, ano po ang dapat pang gawin ng government para matiyak na hindi pa makakapasok sa bansa yung pong sinasabing ibang variants of concern, Doc? Oo, yung variants of concern, yung sinasabi namin pag nababasa nyo yung VOC, variants of concern na yan, no, ay specifically yung Brazilian and the South African variant. Because those variants seem to escape the immune system of people who have been previously infected with COVID-19. And some studies have shown sa ibang bansa na yung mga na-vaccinate, no, against COVID-19, no, kapag natamaan ng variants na ito, yung dalawang variants, no, they have less effectivity. So therefore, it is more important for us now to safeguard our borders against the entry of these new variants. No? Hindi naman natin pwedeng ipigil yung mga ating OFWs na uuwi, pero kailangan siguro i-quarantine, i-test agad, i-determine agad kung ano yung variant ang dala, if ever mayroon silang positive, at i-quarantine ka agad sila para hindi makahawa sa community. No? Again, no, even with the new variants, ganoon pa rin naman ang behavior and characteristic ng COVID-19. 14 days pa din quarantine, we still wear masks, we still wear face shields, we still do physical distancing, and we still wash our hands either with soap and water or with alcohol. Ganoon pa rin naman ang gagawin natin. No? Even if there's a new variant, it's the same behavior, the same minimum health standards we have to follow. And if the vaccine comes in, that is another extra layer of protection para sa ating society. Opo. Doc, panghuling tanong po niya, no? Maraming Pilipino na daw po ang naniniwalang the worst of COVID is already behind us. Ano po ang masasabi natin dito? Well, actually, dapat mas maging vigilant pa nga dapat tayo ngayon. No? Ngayon, alam natin na the virus mutates very frequently. Dati nagkaroon tayo ng 2 variant, 3 variant na pumasok sa Pilipinas. No? And the worst is not yet over, I think. But we are beginning to arm ourselves better. Yun na lang gusto ko sabihin, no? The government is doing its job to arm ourselves better with the incoming influx of the vaccine very soon, the improvement of the healthcare capacity, the improvement of the testing capacity, and sana ang susunod nating level ay mas talagang paigtingin pa natin yung ating implementation. No? Alam ko na we need to open industries very soon because of the economy. We have to stimulate the economy, no? But it has to be balanced pa rin talaga with our own discipline. Sinasabi ko nga palagi, no? Ang pinakakalaban ng COVID-19 ay isang disiplinadong mamamayan. No? If we are disciplined enough, hindi na ito kakalat sa community, no. And one more thing pala, no, regarding vaccination, no, we need to learn more about the vaccine, no. I admonish the public to
to learn, no, about the vaccine and the vaccination program, no. Maraming tao ay ang hesitant. Narinig ko kanina, no, sa balita ninyo na may mga hesitant pa sa vaccine. And I believe it's because hindi pa sila masyadong aware of what the vaccination program is, what the vaccine will do, what the benefits of the vaccines are, no. So please learn more about them, no. Read on them and listen to programs na gaya nito to learn more about what the vaccines will do. Opo, para sa inyo, Doc, para sa inyo, mas dapat mauna yung sinasabing vaccine rollout bago po ang pagluluwag? Para sa amin kasi, no, it's important to protect the citizens before they're able to go out, no. Yung unang layer ng protection natin is our self-discipline, yung pagsuot ng mask, yung minimum health standards, no. And so far ang katanungan ay dumadami naman ang variants sa labas. Hindi pa rin natin na ibababa talaga ang COVID-19 cases sa Philippines ngayon, no. And when we open industries, of course the exposure of the Filipino to COVID-19 is greater, no. Mas exposed sila dahil mas open ang industry. Para sa amin talaga, or actually personally din, no, as a physician, a doctor, no, gusto ko talaga mas protected ang mamamayan natin when they go back to work, no, when we go back to industry, to retail, to manufacturing, etc., no, and to study what the new variants will do, no. The new variants may affect children more than before, so this has an impact in opening schools, no. The new variants which are coming in might be affected only against several vaccines. So we have to study the characteristics of these new variants. But for now, yung B117 UK variant is still effective pa din yung mga vaccines na papasok sa Pilipinas against that variant. Ang tinatakutan natin talaga, or yung ating siguro sabihin natin, yung caution na lang natin ay yung pagpasok ng mga South African variant at saka yung galing sa Brazil, no? So yun lang ang ating payo sa mga kababayan natin. Opo, Doc, kaugnay sa mga pulisiya na ginagawa po ng gobyerno, no po, base po kasi sa pag-aaral ng ASEAN Study Center, karamihan daw po ng Filipino respondents ay nagpahayag ng kanilang disapproval sa pandemic response ng pamahalaan. Magkaiba po ba yung resulta nito sa sariling survey ng Okta Research kung saan ay highly compliant po ang mga Pilipino sa patakaran ng gobyerno? Ano po ang tingin ninyo ang dahilan ng magkaibang resulta, Doc? Well, we did a study about a month ago, no, on the respondents from NCR, the National Capital Region, no, on their ability or their kumbaga kung paano sila sumusunod sa minimum health standards. And it's very encouraging actually. About 70 to 80% of the respondents in NCR follow the minimum health standards. Marami ang sumusuot ang mask, maraming sumusuot ang face shield, marami ang nag-follow ng social distancing at naghuhugas ng kamay. No? So with regards to the study that Okta did about a month ago, compliant, karamihan ng ating mga kababayan sa NCR, compliant sa pagsuot ng sa pag-follow ng minimum health standards. And natutuwa naman kami, it is across all classes of society, from class A to even down to class E. Sa society natin. Sumusunod, natutuwa naman kami that the government has actually perhaps implemented the education program or advocacy program on the use of these minimum health standards. No? Mas maganda sana kung 100% na lahat ay sumusunod. No? Mas magandang level of protection yon against COVID-19 pag lahat sumusunod. So para sa amin, although I want to have another study as a follow-up to that study done in December last year yun, na pinapublish namin noong January, na sumusunod naman ang mga kababayan natin sa minimum health standards. Opo, Dr. Ong, nakalculate nyo rin po ba sa Okta Research kung kailan po matatamasa ng Pilipinas yung tinatawag pong herd immunity, bunga po ng pagbabakuna? Ano po yung lumabas sa datos ninyo? We must be able to immunize or vaccinate at least 60
to 70% of our population in order to get herd immunity. And that's base na rin yan on the reproduction number ng Pilipinas at yung effective rate ng vaccine. So iba't ibang klase ng vaccine, iba-ibang brand ng vaccine, they have different efficacy rates. Merong 50%, may 90%, may 80% efficacy, no? But in general, no, given all of these, no, we must vaccinate at least 60% of our population. And I heard kanina sa balita dyan, no, na that the government's target is around 70%, 70%. And that's right smack in the middle of the targets to get herd immunity. So with regards to herd immunity, and we know na 60% at least at 70% ang gusto ng gobyerno, kailangan pa natin ma-improve yung vaccine advocacy at yung education ng mga tao with regards to the benefits and of course with regards to the different kinds of and brands of vaccines being procured by government para tumaas ang vaccine confidence ng public natin. Opo. Dr. Ong, binanggit nyo kanina na NCR pa rin po yung nananatiling epicenter. Ano po? Pero nagbigay po ng red flag sa Cebu City dahil sa patuloy naman pong pagtaas ng mga kaso sa syudad. So ano po ba yung transmission rate sa Cebu? At ano po yung posibleng dahilan po ng patuloy na hawahan doon? Well, sa Cebu City, ayon sa latest report namin which we released yesterday, no, so we have a February 12 report from Octa, Cebu City has a positivity rate of 10%, meaning 10 out of 100 people tested, no, are found positive. Now, medyo mataas yan. Ang WHO has set the minimum at 5% lamang. No? So, medyo mataas ang positivity rate and maaaring ito ay dahil doon sa new variants na pumapasok sa syudad. No? And of course, tandaan natin, no, yung minimum health standards natin has to be strictly followed, no, with these new variants na mas lalong mas nakakahawa. Kailangan mas maingat yung mga tao. Hindi ko naman sinasabing bawal lumabas, no? Ang sinasabi lang natin, sumunod lang tayo, no? Kapag nakita natin yung lugar ay maraming tao, more than 50% capacity yung lugar, iwas lang tayo and schedule another visit na lang kung kailangan puntahan, no? So, ang nakikita natin sa Cebu, mataas ang positivity rate, it's at 10%. The hospital occupancy at Cebu is 43%, which is actually medyo maganda. Ang hospital capacity na sinet ng Department of Health na medyo nasa red line na is at 70%, 70%. At ang Cebu ay at 43%. This is actually proof na tumaas yung hospital capacity ng Cebu City, and the LGU did its work with regards to improving its hospital capacity. So, medyo mixed ang balita sa Cebu, no? May bagong variants, mataas ang positivity rate, pero ang hospital occupancy, ang hospital capacity naman nila ay umakyat. So, sa mga Cebuano nating nakikinig ngayon, no, mag-ingat talaga tayo, especially when going to crowded places, and always follow the minimum health standards set by the IATF. Opo, 19 new cases po ang naitala ng Department of Health na bagong kaso ng B117 variant kahapon. Pero ayon po sa Octa Research, hindi raw po nakikita yung indikasyon na malawakang transmission ng mas nakakahawang variant ng COVID-19 lalo sa Metro Manila. Sabi niyo po nasa best situation po ang NCR. So ano po ang naging basihan ng Octa Research dito, Doc? Well, it's actually quite a good indication, no? Well, the new B117 UK variant has already been found in Quezon City, no? Kasama yan sa na-report kahapon na 19 new cases. Isa yan sa mga syudad, yung Quezon City. And yet, yung ating reproduction number, flat pa din, as at 1.0. Ibig sabihin, meron ng balance yung pagpasok ng bagong mas nakakahawang COVID-19 variant and yung ating pagsunod sa minimum health standards, no? In NCR, at least I can say for NCR na lang, no, dahil doon yung datos natin. At least sa NCR, nakita natin na even though the new variant is found, no, in the cities in the National Capital Region, hindi nagkaroon ng surge at hindi nagkaroon ng uptick or uptrend ng kaso sa National Capital Region. And I hope it becomes a trend talaga na pababa na, no? Even with new variants, kaya natin
mga kababayan, kahit na pumasok na new variants ito, kaya natin talunin ang COVID-19. We just have to follow the standard set by the Department of Health. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Doc, sa inyong binigay na panahon. Dr. Butch Ong ng Octa Research Team. Salamat po, Doc. Salamat na marami at magandang umaga sa lahat. Salamat po. Samantala, dumiretso na po tayo sa mga updates mula po sa Kagawaran ng Kalusugan. Hatid po ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magandang araw, Yusek. Welcome back po sa public briefing. Good morning po, Yusek Rocky. Opo, ma'am, bigyan daan ko na lang po ang mga tanong na ating kasama sa media. Ano po, mula po kay Red Mendoza ng Manila Times, ano daw po ang naging batayan ng Kagawaran sa pagluwag ng mga sine, museo, arcade at iba pang pasyalan, puok pasyalan? Yes, ma'am. Yusek, hindi naman po ang DOH ang nag-decision yan. It's an IATF decision. It was a collegial decision among our officials. It's because of the balance between the health and the economy. Alam po natin ngayon na gusto natin kahit papaano makapagbukas ng ibang sektor para naman makaagapay ang ating ekonomiya. So ang safeguard po natin dito is the compliance to minimum health protocols para po atin pong magawa na unti-unti natin mabuksan ang ating mga sektor. Opo, tanong pa rin po mula kay Red Mendoza ng Manila Times, sa mga naitalang bagong kaso daw po ng B117 variant na hindi malaman po kung saan na nagmula, masasabi po bang kumakalat na yung variant at bakit wala pong na-sequence mula daw po sa BARM? Hindi natin masasabi sa ngayon, there is still no sufficient evidence to say na kumakalat na ba yan o yung transmission niya ay ganito na. Kaya nga po patuloy natin pinag-aaralan and we are continuously monitoring. Across the regions, nakakuha po tayo, yun pong sa BARM kasi we were trying to get from BARM, pero wala naman po silang na-submit sa amin na positive na specimen. But of course, continuous naman po ito. So in this coming week, baka dyan po tayo makakuha dun sa area nila. Opo, tanong pa rin mula kay Red Mendoza, tinututulan ng Health Professionals Alliance Against COVID-19 ang isa pong bill kung saan pinapayagan ng mga LGU na bumili ng mga bakuna direkta dahil mawawalan daw po ng saysay ang Health Technology Assessment Council at baka daw po tumaas ang presyo ng mga bakuna. Ano po ang reaction daw ng Department of Health dito? Meron naman po tayong isinususog din na posisyon na parang aligned din naman dito sa kanilang sa HPAC, na sinasabi natin na sana kapag mapapayagan nga, this will be beneficial kasi ang mga local governments naman po ay tutulong talaga sa atin. Pero sana po aligned dun sa mga protocols na meron tayo, like the tripartite agreement that they can only procure together with the national government. And when they procure, they have to abide or comply with the protocols na dapat yung prioritization framework natin ay masusunod. Opo, tanong naman mula kay Rida Reyes ng GMA News, DOH has detected 19 additional B117 variant or UK variant cases. May mga indikasyon po ba na local community transmission nito sa bansa with 44 total cases? Bukod daw po sa B117 variant, ano po ang ginagawa natin para daw po matiyak na hindi makakapasok sa bansa ang ibang variant of concern? Yes, ma'am. Ito naman po mula po nang nag-umpisa tayo that we have detected the variant. Sabi natin, nagkaroon na tayo ng local transmission doon sa province ng sa CAR, 'di ba? Nung una nating nakita 'yan. Yun pong ating strengthened compliance to protocols for health, yun po dapat ang sinasagawa natin. Kaya nga po binago natin yung protocol natin for testing those incoming travelers para mas sure tayo ngayon na pag tinest natin sila, mas makukuha natin yung magpo-positibo. Second, we are now working with the ILG and the other national units para po yung pag-endorse sa mga local governments ay strict implementation tayo ng isolation and quarantine protocols for us to prevent yung pagpasok po ng mga ganitong variant sa ating bansa. Opo, tanong pa rin mula kay Rida Reyes, lampas na po ng 2,000 na naman yung COVID cases na naitala kahapon. Ano daw po ang paalala ng DOH sa publiko, lalo na yung mga balak po lumabas para mag-celebrate ng Valentine's Day? Yun pa rin po, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaalala natin sa ating mga kababayan na huwag po tayo maging complacent kahit po binubuksan na yung ibang sektor sa ating bansa para po sa ating ekonomiya. Kailangan we have to comply with the minimum health standards.
Pag nagtuloy-tuloy po, natataas sa mga kaso, babalik po tayo doon sa dati nating estado na nakasara halos lahat ng mga sektor natin at ayaw na natin bumalik doon. So let us cooperate, wag po tayo pumunta sa matataong lugar and always do the minimum health protocols. Opo, tanong pa rin po ni Rida, sinabi daw po ni Secretary Carlito Galvez na madidelay ng 1 week ang dating ng Pfizer vaccines dahil wala pang indemnification agreement ang Philippine government with COVAX. Paano po ito makakaapekto sa timeline na inilatag ng DOH para sa vaccination rollout na dapat po ay magsisimula na ngayong linggo at may bagong schedule na po ba ng vaccination? Hindi naman po ito makaka-apekto ng malaki, ano? Actually, it gives us more time to prepare for this rollout. So ito pong isang linggo na madidelay tayo ay gagawin na lang po natin this week is that we are going to really organize and finalize our plans with these hospitals that have been identified to be eligible to receive this vaccine. Opo, may follow po siya. Pinirmahan na daw po kahapon ang indemnification agreement na ipapasa sa COVAX. Ano po? May we know kung ano po ang nilalaman ng kontratang ito? Ay, hindi ko po yan pwedeng i-disclose sa ngayon, Yusek Rafi, no? So siguro Secretary Galvez can give this kind of information kapag nakausap niyo po sila. Opo, tanong pa rin po ni Rida ng GMA News, Secretary Duque earlier said pwedeng ikarga sa PhilHealth ang indemnification expenses o ang magagastos ng isang vaccine recipient na makaka-experience ng adverse effect mula po sa bakuna. May sapat na pondo po ba daw ang PhilHealth para dito? Actually, they are going to use the existing case rates, no? Yung existing case rates kasi natin, kapag halimbawa may mga adverse reactions, so kailangan ma-hospital ng isang tao, papasok yun doon and they are covered. And meron existing funds ang PhilHealth for 2021 for these case rates na ito. So meron po. Opo. Simula daw po February 15 nga ay mas luluwagan na ng IATF yung restriction sa mga driving school, cinemas, game arcades, libraries at museums, pati ilang tourist attractions. Ano po ang naging basihan ng desisyon na ito at ang iniintay po nila yung guidelines para daw po sa reopening ng mga ito, lalo yung mga sinihan na wala sa open space? Tanong pa rin po ni Rida. Yes, ma'am. Ito naman po katulad ng sabi ko kanina, di ba, yung pinagdesisyonan ng IATF dahil gusto natin unti-unti na tayo makapagbukas ng ibang sektor for our economy. So meron ho naman tayong existing guidelines for the minimum health protocols at yan pa rin po ang mag-a-apply sa mga sektor na ito. Opo. Yusek Vergere, pinuna po yung pong pagpapatupad ng testing and quarantine requirement exemption para po sa mga government employees na kinakailangan mag-travel for work. Hindi raw kasi malayo maging sanhi ito na mabilis sa pagkalat ng virus. Ano po ang reaction nyo dito at posible po bang bawiin itong guidelines na ito? Well, this has been decided in the IATF, Yusek Rafi, no? So, nung dinesisyonan yan, ang talagang objective is for us not to delay government transactions. And usually, pag tinignan naman natin, yung ating mga officials ng government, pag pupunta from one place to another, they do not take long, no? Sometimes, 2-3 oras lang at sila ay aalis na rin dun sa pwesto. So parang nadi-defeat lang yung mawawala, no? Yung kanilang, madidelay ang kanilang transactions kung meron pa silang mga quarantine and testing na ito. So ang sinisiguro natin that all government officials should comply with the minimum health protocols at dapat din yung mga local governments natin, yung screening procedure would still be there. No? Kahit na ine-exempt natin sa pagtetest at quarantine, dapat tama yung pag-screen. And for government officials, pag may nararamdaman na ho kayo, wag na ho kayo magtrabaho para naman po hindi tayo makapasok sa isang lugar at makapagkalat tayo ng sakit dyan. Opo, Yusek, marami po ang nagtatanong, kailan po ba daw talaga papasok sa bansa ang unang COVID-19 vaccines? Kung may latest po ba daw kayo? Well, ma'am, yun nga po sabi ni Secretary Galvez, no, yung for the COVAX utility, yung commitment naman talaga ng WHO is between the 2nd and the 3rd week of February. So, tignan mo natin, ano sabi ni Secretary Galvez, we might be delayed for 1 week. And let's see kung meron na po tayong confirmation by this coming week. May parating pa rin pong isang klaseng bakuna, yun pong donated by the Chinese government. And ito rin po dadating bago po matapos ang Pebrero. Opo. Yusek, kunin ko na lamang po ang mensahe nyo sa publiko. Yes, ma'am. Ganun pa rin po. Patuloy pa rin po tayo magpatupad or mag-comply sa ating minimum health protocols. Valentine's Day po bukas.
alam po natin, gusto natin lumabas, gusto po natin magkaroon ng kasiyahan with our family. Sana po we maintain our household bubble, yung family bubble natin. Iwasan pa rin na matataong lugar at wag po tayong maging complacent. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-iingat para po tuloy-tuloy natin mabuksan ang iba pa hong sektor dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat po sa inyong update, DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Thank you very much po. Samantala, magtungo naman tayo sa Davao. Hatid ni Claudette Loreto ang pinakahuling balita doon. Claudette? Yusek Rocky, maayong udto patuloy na tututukan ng vaccination cluster ng City Government of Davao ang public information and education drive ukol sa COVID-19 vaccination program ng gobyerno habang patuloy pa na hinihintay ang mga bakuna kontra COVID-19. Lalo't marami pa rin sa ating mga kababayan ang takot at nag-aalangang magpabakuna. Kaugnay nito, una na rin bumisita sa malalayong lugar, partikular na sa 3 distrito ng lungsod, ang iilan sa mga konsehal ng syudad upang mapaintindi sa publiko ang benepisyo sa pagpapabakuna kontra COVID-19. Aktibo rin ang online platform campaigns ng mga ahensya ng gobyerno, gayon din ang iba pang socio-civic organization. Kahapon nga ay matagumpay din na isagawa ang simulation exercise sa Imabini Elementary School na susukat sa kahandaan ng lungsod sa pagsasagawa ng vaccination kontra COVID-19. So 1.9 million population, target ng syudad na mabakunahan ang nasa mahigit 1 milyong residente ng Davao. Kabilang din sa diskarte ngayon ng lungsod sa pagpuksa ng COVID-19 ang pagbibigay ng libreng COVID-19 protection kits na maaaring makuha sa lahat ng City Social Welfare and Development Districts at barangay offices. Laman nito ang 3 face mask, 1 face shield at pamaypay. Sa ngayon, nasa 14 na ang mga protection kit stations ng Davao City. Matatanda ang una na ring namahagi ng face mask ang lungsod sa tulong na rin ng City Transport and Traffic Management Office, Kapulisan at Kasundaluhan. Yusek Rocky, sa COVID update naman po tayo dito sa Rion 11. Kahapon nga ay nakapagtala ng 147 na panibagong kaso ang DOH-11, kaya't pumalo na sa 2,592 ang active cases dito sa Rion. 63 naman o 63 ang nadagdag sa bilang ng mga nakarecover, kaya't nasa 15,439 na rin ang kabuuang bilang nito. Higit na mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa bilang ng mga nasawi na nasa 769. At yan po muna ang pinakahuling update mula rito sa Davao City. Claudette Loreto para sa Bayan. Yusek? Maraming salamat sa iyo, Claudette Loreto. Samantala, sa pagbubukas ng ika-101 malasakit center sa Ilocos Norte, Senator Bongo namahagi rin ng tulong sa nasa 500 mga kutsero at tricycle driver sa Lawag City na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa umiiral na community quarantine. Narito po ang report. Patok sa Ilocos Norte ang pagkakalesa, lalo na sa mga turista na namamasyal sa mga historical sites sa lalawigan. Pero nang pumutok ang pandemic dahil sa COVID-19, nakagarahe lang ang kalesa ni Mang Victoriano. Biyahe ngayon, sir, pero kunti man lang sumakay. Hindi parehas nung hindi pa nag-COVID. Mas malakas nung hindi pa nag-COVID, sir, open ang mga turista pupunta dito sa aming lugar. At saka yung mga bata, mahilig sila sumakay sa kalesa. Ganun din ang kutserong si Mang Angel. Kahit bukas na ang turismo sa Ilocos, limitado pa ang dagsa ng mga bumibisita rito. Yung COVID, hindi ko pumapasada. Mahirap po. Maging mga tricycle drivers, hirap din para maitaguyod ang pang-araw-araw na gastusin. Kung sa kita ngayon na may pandemic, nasa ano na lang po 50 to 60% yung kita kumpara sa nung wala pang pandemic. Sa awa po ng Diyos, nakakaraos po. Dahil sa wala ng turista, kaya malaking bawas, sir, ang kinikita namin. Mahirap ang buhay, sir. Napakalaking hirap ng buhay namin. Pinagkakasya lang namin yung kakaunting kita namin. Kaya sa pagbisita ni Senador Bongo sa Ilocos Norte para sa pagbubukas ng Malasakit Center sa lalawigan, sinadya niyang puntahan ang halos 500 mga kutsero at tricycle drivers sa Centennial Complex sa Lawag City. Ang mga mask at face shield ay magagamit nila sa kanilang pamamasada
may mga pagkain at family food pack pang inuwi at vitamins. Ang ilan namang pinakanangangailangan ay tumanggap pa ng bike, sapatos o kaya ay tablet. Alam ko po, mahirap ang buhay ngayon. Alam ko pong apektado po ang inyong hanap buhay, pagkakalesa, pagdadrive po yung mga toda. Hindi lang po rito sa Lawag, sa buong Pilipinas po, kaya patuloy kaming umiikot, hindi lang po sa mga nabahan, sa mga nalindol o pagputok ng bulkan o sunog, pati rin po yung sa mga tinamaan po ng pandemyang ito, yung kahirapan po ng buhay, lalong-lalo na po sa mga tricycle drivers. Dahil apektado ng pandemic ang kanilang kabuhayan, may hiwalay ding tulong pinansyal ang DSWD, Department of Agriculture, DTI at TESDA para sa mga benepisyaryo. Salamat Senator Bongo sa pupunta mo dito sa may bibigay ng tulong namin sa ayuda. Aking mahal na Pangulo at sa aming butihing Senador Bongo, naway pagkalooban pa po kayo ng ating Panginoon ng sapat na kalusugan at mahaba-haba pang buhay. Makamtan natin ang ating inaasam po na ang tagumpay laban sa korupsyon at sa droga po. Samantala, nagpapatuloy po ang pag-iikot ng outreach team na opisina ni Senator Bongo sa ilang pambayan sa Ilocos Norte para magbigay ng suporta sa kapos nating mga kababayan. At yan nga po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. At sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako po ang inyong lingkod, Yusek Rock Ignacio. Magsama-sama po muli tayo sa Lunes dito sa Public Briefing, #LagingHandaPH. Kaya natin to, kaya natin to.